Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli tayo po ay mag-aaral ngayong umaga. Sa orsa ito, naniniwala po tayo na ang Diyos ang ating itataas at tuwing tayo po ay mag-aaral. At ngayon, buksan po natin ang ating mga Bible sa aklat ng Kawikaan. Proverbs chapter 28, verse 11, sabi po ng Biblia, ang mayaman ay pantas sa ganang kaniyang sarili, ngunit ang dukha ay nag-uunawa ay sumisiyasat. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Sa pagbasa tayo po ay manalangin. Manaming Diyos Ama, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa oras na ito at binigyan mo kami ng pagkakataon para pag-aralan ang iyong salita. Naniniwala po kami na ang iyong salita ay makapangyarihan na maintindihan po namin sa simpleng paraan ang mensahe mo. At ikaw matanyag sa aming mga puso't isipan. Pero bago ang lahat, kami po ay humingi na muna ng tawad sa aming mga pagkukulang. Ikaw ang patuloy na manguna sa aming pag-aaral at kumilos. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at Amen. Kaya ang pag-uusapan po natin ngayong umaga, itong mga wealthiest person in the Bible, yung pinaka mayayamang tao sa Biblia at kung paano sila naging masunurin sa harapan ng Panginoon. At alam po natin na maraming mga mayayaman sa luma at sa bagong tipan na yung iba ay napahamak dahil sa kanilang kayamanan. At yan po yung ating pag-uusapan po ngayon. May mga ilang tao sa Biblia na mga mananampalataya na naging mayaman, no, dahil sa sila ay sumunod at nagtiwala sa Panginoon. Yan po yung ating pag-uusapan. Number one wealthiest person in the Bible is Abraham. Sabihin, itong si Abraham ang pinaka mayaman nung siya ay tawagin ng Panginoon. Sabi nga ng Bible, their possession were a great. Ibig sabihin, napakalawak ng kanyang pag-aari. Meron siyang mga lupa at mga klase ng mga hayop na iba-ibang klase. At dahil sa kanyang pananampalataya ay talagang siya ay sumunod sa Panginoon. Iniwan niya yung bagay na marang niya at talagang nagpatuloy siya. At lalong dinoble ng Diyos yung mga bagay sa kanya. Even si Isaac, isa sa mga anak ni Abraham. Sa bagay, isa lang naman yung anak ni Abraham. Siya po ay naging tagapagmana ni Abraham. Okay? At yung kanyang manang nakuha sa kanyang ama ay kanyang in-expand o pinalawak. Gan po yan. Ibig sabihin, ay yan ang napakagandang katangian. Meron si Isaac. Sabi po sa Genesis chapter 26 verse 29, I am the God of your father Abraham. At sabi po ng Bible, do not be afraid, for I am with you. I will bless you and I will increase thy number of your descendant for the sake of my servant Abraham. Yan po yung sinabi ng Diyos kay Isaac at nakita ng Panginoon ang puso sinabi ng Diyos kay Isaac at yan ay binanggit niya kay Isaac dahil sa ang kanyang tatay ay naging tapat. And then pangatlo na wealthiest person in the Bible, not only Abraham, not only Isaac, even si Job. Sabi ng Bible, the greatest of all the men of East. Yung sabihin, ito yung pinakadakilang tao doon sa lugar niya. At kilalang kilala siya dahil sa kanyang katanyagan at kayamanan. Pero lahat ng bagay na yan ay nawala sa isang iglap. Okay? Dahil tines ng Diyos o ng kalaban yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. At talagang si Job ay nawalan lahat ng ari-arian. Ang unang nawala sa kanya yung mga tupahan, yung kanyang mga klase ng mga hayop ay nawala. Even ang kanyang anak ay nawala sabay-sabay. Pero ng bandang huli ng kanyang buhay, lahat ng bagay na nawala sa kanya ay pinalitan ng Diyos. Ito maganda, dinoble pa. No, hindi po nagbago ang pananampalataya ni Job sa Panginoon. Even si Solomon, siya po yung rich in wisdom, mayaman sa karunungan. Sabi niya sa Panginoon ay bigyan lang siya ng isang karunungan at siya po ay gagamitin niya sa mga bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanya. At kung titingnan pa natin yung buhay ni Solomon, na hindi rin siya naging masaya na kahit na siya ay may
may kayamanan ay may kulang pa rin sa buhay niya. Ang tangi niya lang inaangat sa buhay niya ay ang Panginoon. Even si Joseph, si Joseph na anak ni Jacob ay talagang siya rin ay pinagpala ng Panginoon. Joseph was a rich kid. Siya po nung bago siya gawing alipin at ibenta ng kanyang mga kapatid. Pero sabi ng Bible, from rag to riches, pinagpala ng Diyos si Joseph dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Okay, ibig sabihin na kahit na itong mga taong ito ay sinubok ng panahon, naging matatag sila bilang mayayamang tao. Sila ay mananampalataya, yung kanilang pagtitiwala sa Diyos ay hindi nagbago. At kung titignan po natin, ito po yung kadugtong ng ating pag-uusapan. At kung titignan po natin, how to be a rich toward God. Paano maging mayaman sa harap ng Diyos. Yun ang pag-uusapan. Kung itong mga taong ito, si Abraham, si Isaac, si Job, si Solomon, si Joseph, ay pinagpala ng Diyos dahil sa kanilang pagsunod na kahit na sila'y mayaman, hindi po nagbago yung kanilang pananaw, yung kanilang paniniwala at pagsunod at katapatan sa Panginoon. Tayo bilang Kristyano, how to be rich toward God. Paano tayo magiging mayaman sa harapan ng Diyos? Yan po yung ating pag-uusapan. Number 1, na maging mayaman tayo sa harapan ng Diyos, ito po yung payayamanin natin. Hindi po yung ating pera. Maganda na meron tayong pera, pero meron din dapat payamanin sa atin bilang mga Kristyano. Number 1, be rich in love. Ibig sabihin, ito po yung gusto ng Diyos, tayo ay maging mayaman sa pag-ibig. Yan po yung itinuturo po ng Bible, at kapag tayo po ay naging mayaman sa pag-ibig, marami po tayong magagawa para sa Panginoon. Yun po yung gusto ng Panginoon sa atin, at yung pag-ibig kasi ng Diyos sa atin, the love of God is unchangeable, the love of God is unmovable, the love of God is unfailing. Yun po yung klaseng pag-ibig meron si Kristo, dapat ganun din po tayo. Kung Diyos ay mayaman sa pag-ibig, payamanin din natin yung pag-ibig na meron tayo sa Panginoon. Sabi nga ng Bible, how to love God. In Luke chapter 10, verse 27, we must love God fully and completely. Ibig sabihin, kung mamahalin natin ang Panginoon, dapat wala siyang kahati sa ating pagmamahal. Dapat buo at ganap yung ating pagmamahal. Ibig sabihin, if you are in love, you will not be covetous. Ibig sabihin, kung ikaw ay mahal mo ang Panginoon, hindi ka magiging sakim. Yan po yung gusto ng Panginoon sa atin, at yan po yung tinuturo ng Panginoon. Sabi naman din po sa John chapter 14, if you love God, obey God. Ibig sabihin, ang dapat magyaman sa puso natin ay yung pag-ibig. Pag may pag-ibig ka, hindi ka nauutusan. Susunod ka sa Panginoon. If you love God, obey God. If you love God, serve God. Yun po yung magtutulak sa atin para maglingkod, para sumunod yung love. Kaya dapat tayo ay yumaman sa pag-ibig. Pag mahal mo ang Panginoon, mamahalin mo even yung mga nasa paligid mo. Number 2, pangalawang na dapat pagyamanin, not only be rich in love, number 2, be rich in faith. Ibig sabihin, dapat pagyamanin natin yung ating pananampalataya. Yun ang gusto ng Panginoon, na yumaman sa atin yung ating pananampalataya. Tingnan po natin, pag matibay at mayaman tayo at malago yung ating pananampalataya, ang isang Kristyano, kahit anong laki o dami ng bagyo sa buhay, hindi po siya matitinag. Pag matibay yung pananampalataya mo, kahit na sunod-sunod ang bagyo sa buhay mo, pag matibay at mayaman ka sa pananampalataya, hindi ka makikilos. Diba? Sabi nga nung isang awit, si Kristo ang sandigan, hindi magigiba. Sino ang sandigan natin? Si Kristo. Doon nakasandig yung ating pananampalataya. Kahit anong laki o dami ng mga pagsubok, kawalan, kabiguan, pag matibay yung ating pananampalataya, hindi ka mabubuwal. Kaya maraming Kristyano nabubuhal o na-offend dahil yung kanilang pananampalataya ay hindi po matibay. Dapat yan ang unang patibayin natin, payamanin natin, not only in love, maging yung ating pananampalataya. Number 1, be rich in love. Number 2, be rich in faith. And then number 3 na dapat payamanin natin, be rich in the knowledge of God. Ibig sabihin, payamanin natin ang ating kaalaman patungkol sa Diyos. Ibig sabihin, yun po yung maganda na tayo po ay
maging mayaman sa kaalaman. Kaya nga how can we become rich in the knowledge of God? Paano nating pagyayamanin yung ating karunungan na nanggagaling sa Panginoon? Number one, by reading God's Word every day. Yan po, para yumaman yung ating kaalaman, kailangan nating basahin ang salita ng Diyos. Amen? Yun po ang nagpapayaman ng ating karunungan. Punuin natin ng salita ng Diyos ang ating isipan at ang ating puso. Tandaan po natin, pag mayaman ang ating isipan ng karunungan na mula sa Panginoon, hindi ka matitinag. Sabi nga ng Psalms 119 verse 11, kung iniingatan natin ang salita ng Diyos sa ating puso, tayo ay hindi magkakasala. Inilalayo tayo ng salita ng Diyos sa pagkakasala. Tayo po ay pinalalakas, pinatitibay kapag tayo po ay marunong sa salita ng Diyos. Amen. Napakaganda, no? Bilang Kristiyano, reading God's Word. Yun po yung nagpapayaman ng ating kaalaman. Basahin po natin ang salita ng Diyos. Number 2, spending time with God in prayer. Sabihin, lagi tayong mananalangin. Yun po yung pinakamaganda na dapat nating i-build up bilang Kristiyano, yung pagbabasa at yung pananalangin. Yun po yung pinakamaganda. Kung tatanungin natin ano po, what prayer can do? Ano bang nagagawa ng panalangin para sa atin? It brings joy and peace. Ibig sabihin, ito po yung magdadala sa atin sa katuwaan at kapayapaan kapag tayo po ay may malakas na karunungan na nanggagaling sa Panginoon. Magdadala sa atin ng kapayapaan at katuwaan kapag tayo po ay nananalangin. It brings comfort and revival. Ito po ay mangyayari sa atin kapag tayo po ay nagiging prayerful, na kaaliw tayo at marirevive tayo. And then, number 3, now what prayer can do, it brings victory or success. Ibig sabihin, ito yung magbibigay ng tagumpay sa atin kapag tayo po ay nananalangin, lalo kung puno tayo ng kaalaman. Sabi po ng isang awit, sa Songbook, pag tinukso ng kaaway sa panalangin, may tagumpay. Tandaan po natin, meron tayong kaaway, hindi po tayo nag-iisa. Kung gusto nating lumakas yung ating pananampalataya, yung ating pag-ibig at karunungan, lagi tayong mananalangin sa Panginoon. Kapag tinutukso tayo ng kaaway ng mga tao, binubuli tayo, ito yung pinakasandatan natin, manalangin tayo at tayo po ay magtatagumpay. Pang-apat na dapat payamanin, not only love, not only faith, not only knowledge, and then pang-apat na dapat payamanin natin sa harapan ng Diyos, be rich in the word of the Lord. Ibig sabihin, tayo po ay maging mayaman sa paggawa para sa Panginoon. Amen? Yun po yung gusto ng Panginoon sa atin. Sabi doon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the word of the Lord, for as much ye know that your labor is not in vain. Ibig sabihin, kapag tayo po ay nagtatrabaho sa Panginoon, dapat unmovable tayo, steadfast tayo, kahit anong mangyari, nahihirapan tayo, di ba? Tuloy lang, no? Talagang walang thrill ang buhay sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagtatrabaho sa Panginoon. Kung hindi tayo nahihirapan, wala namang trabahong madali. Lahat ay mahirap. Pero sabi ng Bible, be steadfast and be unmovable. Huwag kang papaapekto, huwag kang magpapatalo, huwag kang matitinag. Bakit? Your labor is not in vain. Amen? Napakasarap na nagtatrabaho tayo kahit hindi nakikita ng mga nasa paligid natin. Kaya tayo nagtatrabaho para sa Panginoon dahil mahal natin ang Diyos. And then kaya tayo nagtatrabaho para sa Panginoon kasi anak tayo ng Diyos. Kaya tayo nagtatrabaho sa Panginoon. One day, tayo po iharap at bibigyan tayo ng gantimpala pagdating natin sa langit. Ang sarap magtrabaho sa Panginoon at wala pong sayang. Sabi po sa Galatians chapter 6 verse 9, and let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not. Ibig sabihin, ito po yung paalala ng Diyos sa atin, huwag tayong mapagod sa paglilingkod, sa paggawa ng mabuti bilang Kristyano, at sa kapanahunan, aani tayo. Maybe ngayon, nahihirapan tayo sa pagsunod, sa pagiging tapat, pero one day kung magpapatuloy ka, magpapatuloy ka sa huwag kang gigibat, yan ang pinakamaganda. Your labor is not in vain. Huwag ka lang mapagod. Talagang nakakapagod, pero tuloy-tuloy lang.
kasama natin ang Diyos, katuwang natin ang Panginoon sa trabaho ng Panginoon. Sabihin na yan po yung maganda sa Panginoon. Just keep on serving, don't give up. Magtrabaho tayo sa Panginoon hanggat hindi pa siya dumarating, kasi hindi naman marahil itatanong sa atin kung ilang taon na tayong Kristyano o gano'n na tayo katagal. Maybe hindi rin tatanungin kung ano religion mo. Ay tatanong ng Diyos sa atin pagdating natin sa langit, ano bang trabahong ginawa mo para sa akin? Ikaw ba ay naglingkod ng tapat? Ikaw ba ay nag soul winning para sa akin? Yun ang itatanong, kasi doon ibabase ng Diyos yung crown na ibibigay niya sa atin. Kaya magtrabaho tayo para sa Panginoon. No, ayan po yung pinakamagandang gawin para sa Panginoon. Habang ikaw ay malakas, habang ikaw ay may panahon, kailangan natin gawin ang lahat ng mga bagay na ito. To be rich in the word of the Lord, para tayo yumaman sa gawain ng Panginoon, ano dapat nating ibigay? We must invest our time. Ibig sabihin, itong ating oras ay ibigay natin sa Panginoon. Para hindi po masayang yung oras na ibibigay natin sa Panginoon, divide your time. May time ka para sa Diyos, may time ka para sa pamilya, may time ka para sa inyong sarili. Divide your time. Huwag natin namang uubusin ng lahat ng oras ay para sa ganito. No, i-divide natin yung oras para pare-pareho, mas maganda. And then not only we must invest our time, we must give our talent. Ibig sabihin, ito po yung pinakamaganda, yung trabaho natin sa Panginoon. Yung talent na meron ka, na binigay ng Diyos sa iyo, gamitin natin. Una, kung hindi mo pa alam yung talent mo, dapat alamin mo kung anong talent meron ka, and then i-develop mo, i-improve mo yung talent mo para magamit natin sa Panginoon. Use it for the glory of God. Ibig sabihin, yun po yung pinakamagandang trabaho na natin maibibigay natin sa Panginoon. We must give our time, we must give our talent. And then number 3, we must give treasure bilang Kristyano. Kung ikaw ay merong trabaho, merong kang kumikita ka, dahil sa yan ay dahil sa Panginoon, no? Biniyaan ka ng magandang trabaho, huwag mong kakalimutan ang Panginoon. No? Minsan may mga Kristyano, nung nagkaroon na ng trabaho, wala na, hindi na makita sa simbahan, pinagpalit ang Diyos dahil sa pera, dahil sa trabaho. No, hindi ka binigyan ng trabaho para makalimutan mo ang Panginoon. Dapat kahit may trabaho ka, nag-church ka, lalo kung ikaw ay nagbibigay para sa Panginoon. Walang lugi, walang talo sa pag-una natin sa Panginoon, sa pagbibigay ng tithes and offering. Sabi nga, the more you give, the more you receive. Sabi na, God love it, a cheerful giver. Yun po yung gusto ng Panginoon. Not only we be rich in the word of the Lord, and then number 5, be rich in relationship to others. Ibig sabihin, dapat maging mayaman tayo sa relasyon sa iba. No, kung ikaw naman ay pinayaman ng Diyos, no, pinagpala ng Diyos, at mayroon kang kapatid na naghihirap o nangangailangan. Sabi ng Galatians chapter 6 verse 2, bear one another burden. Dapat maging mayaman tayo sa pakikipagrelasyon sa iba. Be a good example in words and in deeds. Okay, yun po yung gusto ng Panginoon, makita sa atin na tayo po yung nagre-reflect, no? Para yung mga tao na sa paligid natin ay maakay natin sila. Mag-reflect si Kristo sa buhay natin bilang ilaw, bilang asin. Yun, dapat yumaman tayo. Kaya itong 5 ito, nawa nakatulong, naging hamon sa atin bilang Christian. Ulitin po natin how to be rich toward God. Una, be rich in love, be rich in faith, be rich in the knowledge of God, and then be rich in the words of the Lord, be rich in relationship to others. Nawa naging pagpapala sa atin itong ating lesson na ating pinag-aralan ngayon. Tayo po ay manalangin. Manaming Diyos Ama, salamat po sa umagang ito, at kami po ay nakapag-aral ngayong araw na ito. Sa iyo po namin inaalay ang gawain ito. Nawa sa aming natutunan at narinig, nakapulot po kami ng mga bagay na dapat naming i-apply sa aming buhay. Hamunin mo kami sa lahat ng aming napakinggan, at aming babaunin sa aming puso at isipan yung lahat ng aming narinig at natutunan. Patawad po kung kami ay hindi naging mayaman sa lahat ng bagay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa trabaho, and then sa relasyon sa kapwa mananampalataya. Dapat ito'y aming i-apply, gawin bilang mananampalataya. Sa iyo ang papurit, pasalamat. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen. Praise God, salamat po, at magandang umaga. Pagpalain tayo ng Panginoon.